Hallelujah. Sige po, bigyan po natin ng malakas na palakpak pa ang Diyos. Purihin ka, Panginoon, dakila ka. Maraming salamat sa inyong lahat ng ginawa mo. Amin pong pinapahayag na ikaw lang, Panginoon, ang karapat-dapat na pag-alayan ng lahat ng ito. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so isa pong mapagpalang umaga, mga kapatid. Napakarami pong ginagawa ang Diyos, kaya siyempre po, hindi pwedeng hindi po natin ito ipatotoo. Amen? Kasi yung testimony po, bahagi po ito ng ating pagpupuri sa Diyos. Amen? We glorify God through our testimonies. Kaya sabi mo nga sa iyong katabi, welcome to Back to Church Sunday. Ayan. Amen. So it's Back to Church. Ito po yung ating pong series. Nakakatuwa. Dahil alam po natin na unang-una, we are praying na yung mga kapatid, mga kaibigan, mga kakilala po, pamilya po natin, ay madala po natin sa church. Ano po, maanyayahan po natin sa church. At sumunod, pangalawa po, ay makita po natin na ikaw at ako ay mas lalo mong hindi hahayaan na ma-compromise ang isang Sunday na kung saan nandito tayo sama-sama sa Panginoon, no? Kaysa sa anumang mga bagay sa mundo. Amen? Kasi sa atin pong pag-aaral, mas lalo mong makikita, napakahalaga talaga. Ito pala yung dahilan kung bakit kailangan kong mag-back to church at manatili, no, sa gawain ng Panginoon na sama-sama. So, ayan po, itutuloy po natin po yung ating series. Welcome din po sa lahat po ng mga nanonood sa ating online. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po ninyong i-like and share po itong atin pong pinag-uusapan series nitong buwan ng June o month of June. Nasa mid-year po tayo, no? Kaya nga po, by the grace of God, nagkaroon po tayo ng prayer and fasting. Amen? At kahapon po, sabi nga po ng iba, ang ganda po ng ginawa ng Diyos. Opo, hanggang ngayon, patuloy na kumikilos po ang Diyos sa buhay po natin, no? So, sino po sa inyo ang na-bless kanina sa ating praise and worship? Okay, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga worship team. No, talagang nakaka-bless talaga na mag-worship, magpuri po tayo sa Panginoon. Yung tipong parang, Lord, parang gusto ko nang umuwi sa'yo. Di po ba? Yung tipong gusto mong, kasi dito yung nangyayari po sa atin, it's a manifestation, hindi pa talaga yung full blast eh. Pero minsan talagang sa sobrang ano mo sa Panginoon, yung intense ng iyong sabihin natin, di po ma-explain, pero parang gusto mong mas matindi pa, no? At wala na pong ibang pinakamatindi po talaga kundi sa kaharian po ng Diyos. Makita mo ang Diyos, makita ko ang Diyos ng mukhaan. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon, no? At patuloy po tayong lumalim, patuloy po tayong lumago, no? Salamat din sa Lord kasi sa Lunes, nung nakaraang Lunes hanggang Sabado, ginabayan po tayo sa mga na-share po, na salita po ng Diyos, yung na-share din ni Brother Jonathan, nakakamangha, no? Kahapon nagkukwentuhan po kami. So, may mga na-empower, may mga na-encourage. Paano na lang kung hindi ka, halimbawa, talagang it's really a timing ni Lord, na time talaga ng Panginoon. Okay, sige po, ibalikan po natin. Sabihan mo nga sa iyong katabi, excited ka na ba? Amen. Okay, so sana po lagi tayong ma-excite sa salita po ng Diyos. Amen? Amen. Kasi kalakasan po natin ang salita po ng Panginoon. Dito po tayo lumalakas, tumatatag, no? At talagang dito po tayo nagkakaroon ng tagumpay, sa mga hamon o mga challenges na atin pong mga kinakaharap. Kaya tuloy-tuloy po tayo. Okay, so pangalawa po itong atin pong topic ngayon ay nilagay ko po diyan, Back to Church Sunday. Medyo nagalaw po yung join where the love of Jesus felt. No? Mag-join ka, okay, ano ba tawag doon? Maki-join ka o mag-join ka sa kung saan naroon sa kung saan mararamdaman mo ang pag-ibig ni Jesus. Okay? So which is ito 'yon, yung church. Ito yung pag sinabing church, not the building, it's assembly, a group of people na talagang ito galing sa mundo. Ibig sabihin, galing tayo sa makasalanan, o ang dami nating kasalanan, tinawag tayo ng Panginoon, dinala po tayo upang pagtipunin sa iisang katawan ng ating Panginoon. So, yun po yung church, So, eto po, buksan po natin ang ating Bible. Dito po sa aklat po ng Ephesians,
Natuwa nga po ako kasi sa pag-aaral ko po ng salita po ng Panginoon, nung last na mentoring kila Pastor Reggie, nabasa po itong verse na to. Kaya sabi ko, ito yung mga pinaghahandaan po natin, ng mga inaaral. So, nabasa. No? And ang sabi po dito, Ephesians chapter 5, sige po, pansinin niyo po. Basahin ko lang sa Tagalog. Nandito naman po sa PowerPoint natin yung English translation. Pero, siyempre po, para mas madali pong maintindihan po natin, ay yung gamitin po natin yung ating lingwahe o sariling lingwahe. Ano po? Ephesians chapter 5, verse 25 hanggang verse 27. Ito po ang sabi po ng Panginoon. Andyan na po ba kayo? Amen? Okay. Mga lalaki. Ayan. Mga lalaki. So, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Sabihin nga po natin, gaya ng pagmamahal ni Kristo saan? Sa iglesia. So, as Christ, sabi dito, love the church. Okay? So, kita po natin, Christ loved the church. So, iyon po yung nakita po natin dito. So, yan, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia o sa church. Hinandog ng Panginoon ang kanyang buhay para sa church. Pastor, sa church lang ba hinandog ni Lord ang kanyang buhay? Hindi sa lahat ng tao? Hindi, ibig ko pong sabihin nito, ganito yon. Ang Panginoong Jesus, hinandog niya ang kanyang buhay para sa lahat ng tao. Pero ang mga tumanggap lang ay yung mga nasa church ngayon. Naintindihan niyo po? Kasi magiging bias naman po ang Panginoon kung ibibigay lang niya ang buhay niya sa church. Naintindihan po natin? Binigay niya ang kanyang buhay sa lahat ng tao, pero yung mga tumanggap, yun ang mga nasa church. Halimbawa si Lord Jesus, ibibigay ko yung buhay ko sa iyo, pero nasa sa iyo kung tatanggapin mo o hindi. Pag tinanggap mo, ilalagay kita sa church. Pag hindi mo tinanggap, hindi ka kabilang sa church. Naintindihan niyo po? Okay. So, nagtutugma-tugma na. Dahil ang church na ito, kung tinanggap mo si Jesus Christ at nilagay ka niya sa kanyang church, anong gagawin ni Lord Jesus? Mamahalin niya ang church. Mahal niya ang church. Amen? Ayan, yun po, in-explain ko lang ng konti, pero dito po yung kabuuang paliwanag sa ating PowerPoint. So, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. So, yung church, ihahandog niya ito sa, ito yung plano, ito, ang ganda ng plano. So, paano na lang pagka isang tao, hindi siya belong sa church? Hindi siya kasama sa ihahandog ng Panginoong Jesus sa Diyos. Or even, sa ibang translation, sa kanyang sarili mismo. Okay, tuloy po natin. Verse 26, upang ialay ito sa Diyos, matapos anong gawin? Linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at salita. So lahat ng mga nasa church sa tumanggap kay Jesus, linis yan. Linis. Amen? Paano nilinis yan? Sa pamamagitan ng tubig. Okay? Literal bang tubig yan? Hindi po. Ang tubig na yan, sinisimbolo ng Holy Spirit. Ang naglinis sa atin na nasa church, okay, ay yung Holy Spirit. At ano pa? Salita ng Diyos. Yan ang sinabi. Kaya yung mga nasa church, kabilang sa church ng Panginoon, ito yung mga tumanggap kay Kristo. Ayan na po. No? Kaya, ang ginawa ng Panginoon, mahal niya yung church. Kasi tinanggap nila si Jesus. Amen? At ang ginawa niya, itong mga nasa church, sabi doon, ihahandog ko sa Panginoon. Ihahandog niya ito sa Diyos. Tatanggapin kaya ito ng Diyos? Oo. Bakit? Kasi nilinis yan ng Holy Spirit. Nilinis yan ng salita ng Diyos. Kaya tatanggapin, malinis yan. Okay? Balikan po natin. Tatanggapin kaya yan ng Holy Spirit? Ano pa? Makikita po na anak ng Diyos, Ama? Oo. Kasi verse 27, ginawa niya ito upang ang iglesia
ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Sa ibang translation, English translation, radiance. Ano po? Sa ibang translation, English translation, glory. May glory ang church. Kagandahan sa Tagalog. Tignan mo nga yung katabi mo. Maganda ba yan? Amen. Kasi ikaw ang church, ako ang church eh. Amen? Ihahandog ito ng Panginoong Jesus ng may kagandahan. Amen? And then, tingnan niyo po, walang anumang dungis. Church ang tinutukoy, walang anumang dungis. Sa harapan ng Panginoon, walang anumang dungis. Ano pa? Sabi daw, ni kulubot man. Sa ibang translation, yung dungis, mancha. Walang mancha, no stain. Wala kang makikitang batik na karumihan. Kulubot, wala rin. And then sabi dito, at walang anumang kapintasan. Ang sarap talaga na mapabilang sa church ng Panginoon. Hello? Amen? Kaya talagang kapag nag-worship ka, punong-puno ka ng talagang kagalakan, nabibless ka sa kung ano yung ginawa ng Panginoon. Lalo na kapag yung mga inaawit nating worship, yung ginawa ng Panginoong Yesus sa buhay mo, pinatawad ka, pinawalang sala ka, minahal ka, di ba? Amen? Namatay siya para sa iyo. So ito po, So, ayan po, yan po yung sinasabi po ng Panginoon dito. Walang kapintasan. Ito po ang salita po ng Panginoon. At ang salita ng Diyos ay patuloy na nahahayag upang nang sa ganon, ang kaligtasan ay mapasa atin. Okay, so ito po, nakita po natin dito na sa mag-asawa, of course, ito po yung context, pero ang napakagandang model ng mag-asawa ay si Lord Jesus at ang church. Kaya sa relasyong mag-asawa, kapag ang mag-asawang ito ay walang ka-idea, walang kaalam-alam sa Panginoong Jesus at sa church, hindi magiging maganda yung relationship. Kasi alam niyo po, minodel po ito. Ang model ng husband and wife ay si Jesus na Panginoon natin at yung church. Kaya nga sabi niya dito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng may pinagtularan. Hello? May pinagtularan. Ano yung pinagtularan? Gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Okay? Pero anyway, yung mga ganong bagay, kasi nga tulad po ng sinabi ko, ang mahalaga po ay ang ating Panginoong Jesus. Okay? Medyo hindi man maganda yung relation natin o relasyon natin sa kanya-kanya po nating asawa, pero don't give up. Amen? Don't give up. Ang mahalaga ikaw. Okay? Ang mahalaga ikaw. Yung relasyon mo kay Kristo. Okay? Amen? Kasi lagi ko pong sinasabi, ang lagi po nating panatilihin, ang lagi po nating pagyamanin ay yung relasyon natin personal sa Diyos. Kasi ito po yung kasi yung relasyon natin, sinabi ko po ito nung kailan ba sa Prayer Mountain kahapon, yung relasyon natin sa mag-asawa, lilipas yan eh. Magtatapos yan. Relasyon mo sa iyong anak, magtatapos yan. Relasyon mo sa iyong kapatid, magtatapos. Pero yung relasyon mo sa Diyos, hindi kailanman magtatapos yan. Pangwalang hanggan. Kaya sabi mo sa iyong katabi, ingatan mo, pangalagaan mo, pagyamanin mo, ang relasyon mo sa Diyos. Dahil kapag yan ang nawala, wala na. Okay? Amen? Sabihin natin na-survive at hindi lang nasusurvive yung relasyon sa family, hindi lang nagsusurvive, kundi mas lalong umaayos at nagtatagumpay kapag ang relasyon mo sa Diyos ay hindi ka give up. Di ba? Minsan may mga struggle sa relationship mag-asawa, May mga testings, may mga trials, lalong-lalo na kapag kayong, sabihin nating husband, sabihin nating unbeliever o unchurched, wala pa siyang idea, O di kaya yung wife, ganun halimbawa, so ikaw lang ang believer. Pero makikita mo, kumikilos ang Diyos eh. Amen?
Hanggang ngayon, kayo pa rin eh. Amen? Hallelujah. Bakit? Kumikilos ang Diyos dahil sa'yo, sa pamamagitan mo. Amen? Okay, sige po, yun po. Inano ko lang yung context po noon. Tignan po natin to, no? Ang sabi po natin ng nakaraan, ito po yung diniscuss po natin, bakit hindi ka na nagsisimba? Okay, di po ba? I-highlights ko lang yung tatlo, no? Nung nakaraan lang po, i-review lang natin. I-highlights natin yung tatlong pangunahing dahilan kung bakit ang tao ay hindi palaging nagsisimba. Okay, bakit hindi ka na palaging nagsisimba o hindi na nagsisimba palagi? Naalala niyo po ba yon? Okay, naalala niyo po ba? Kasi ang topic po natin, Back to Church Sunday. No? Okay, naalala niyo po ba yon? Yung pinakaunang reason kung bakit ang tao talaga, yung kapitbahay mo, yung kakilala mo, ay hindi talaga nagsisimba. Alam niyo po kung bakit? Naalala niyo po? Iyon. Hindi siya naniniwala na yung pagpunta sa church ay mahalaga. Hindi mahalaga ang church sa kanya. Kaya hindi siya nagsisimba. Okay? Amen? Yun po yung number one na dahilan. Yun po yung tinalakay po natin. Halimbawa, sabi ko nga sa anak ko, mahalaga ba sa iyo ang pag-aaral? Oo, mahalaga. Papa. Oh. So paano mo na ipapakitang mahalaga? Kaya pumapasok ka sa eskwelahan. Amen? Pero kung hindi mahalaga sa iyo ang pag-aaral, kahit di ka pumasok, okay lang. Kasi hindi mahalaga eh. Pupunta ka sa alam mong mas mahalaga. Okay? Amen? Okay. Pangalawa, okay, hindi ko na po yan, di ba? May ano po tayo dyan. Pangalawa, nakita po natin na isang dahilan kung bakit ang tao dito na nagsisimba. Una, hindi mahalaga sa kanya ang pagpunta sa simbahan. Hindi mahalaga sa kanya ang church. Pangalawa po, nakita po natin, hindi niya ito kinagisnan. Hindi niya ito kinagisnan. Ibiruin mo ba naman yung nanay at tatay niya? Halimbawa ako, nanay at tatay ko, no? Hindi nagsisimba. Hindi ko ito magkakagisnan. Bilang bata, namulat ako, nagkaroon ako ng muwang, hindi ko nakita yung nanay at tatay ko pumupunta sa church. So ngayon, ang dating sa akin bilang anak nila, hindi ko ito kinagisnan. Hello? Kaya nga minsan may mga biruan po sa probinsya, 3 beses lang daw. May isang tao na 3 beses lang daw siya pumunta sa simbahan. Alam niyo po yan? Kasal, binyag at libing. Sa buong buhay niya 3 beses. Parang ganon. So, alam niyo, hindi kinagisnan ang magsimba. Kaya minsan, okay, uutusan ng magulang, anak, magsimba ka naman. Hindi ka niya nakita magsimba eh. O pumunta sa simbahan. Okay, 3 lang titignan natin, pero 10 yun at 11 yata yung nakaraan nung Sunday. I-review lang natin. Pangatlo, nakita po natin kung bakit hindi nagsisimba ang isang tao. Ano ito eh? Iba yung paniniwala niya sa simbahan. Di ba? Iba yung paniniwala niya. Okay? Kayo, okay lang kasi alam nyo yung relihiyon, yung mga simbahan na yan, paraan lang ng pagpapayaman. Kaya makita nyo yung mga yayaman nila. So, garoon siya ng ganong perspective. Iba ang paniniwala niya. Okay? Hello? So ngayon, tignan po natin to, no? Nung nakaraan, why we need back to church, no? Ito yung points po natin. Bakit kailangan kong bumalik o manatili, okay, sa church, no? Na akin pong aaniban. So, nakita po natin una ay it's Jesus' way to build you. Okay, yan po yung ating nung nakaraan Sunday. Nire-review ko lang. Kasi ang sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 16 verse 18, and on this rock I will build my church. Okay? I will build my church. Okay, bilisan po natin to. Pangalawa, it's Jesus' way to protect you. Sabi po ng verse 18, and the gates of hell will not overcome it. Yung church. So, ibig sabihin, you are protected. Kasi hindi ka pwedeng wasakin ng impyerno o hindi ka pupunta sa impyerno. Hindi ka mawawasak o mapaparusahan. Okay? And number 3, it's Jesus' way to connect with you. Okay? Connect. Vice versa. God will connect with you. Okay? Si Lord kumokonekta. Ang pinupuntirya po ng Diyos na nasa langit, na naghahari, ang kanyang pinupuntirya yung church. Amen?
Okay? Kung mayroon mang gagawin ang Panginoon na anuman, kakausapin niya o i-reveal niya, ibabagsak niya sa church. Ibababa niya sa church. May kausap? Amen? Okay? So, kaya ang sabi po dito sa verse 19, I will give you the keys, susi of the kingdom of heaven. Okay? Of course, not literally kay Peter niya binigay, kundi yung kabuuan ng church. Okay? Kung kay Apostol Pedro lang binigay yung susi, wala na si Apostol Pedro ngayon. Nandoon na siya. So, sa church, no? As a whole. Okay? And number 4, it's Jesus' way to use you. Okay? It's Jesus' way to use you. So, ibig sabihin, ang sabi po kasi doon, di ko na naiano yung verse, nalagay ko yung mali yung nailagay ko dito sa baba. Ang sabi po doon, sabi ng Panginoon, ano man yung ipagbawal mo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Amen? Ano man yung talian ninyo dito sa lupa, tatalian sa langit. So, ibig sabihin, gagamitin ka ng Panginoon because you have power and authority na kung saan kabilang ka sa church ng Panginoon. Amen? Okay, ngayon po, ayun na po yung nakaraan. Punta na po tayo dito, sa atin pong pangalawang, part 2 ng ating series. Okay? So, ito naman po yung titignan po natin. Nung una, ay tinignan po natin nung Sunday, ito yung hindi nag-church na tao. Pero ito naman, ito yung nag-church na siya. Na parang dati, hindi siya nag-church, pero ngayon, active na siyang dumadalo sa church. Okay? Pakitaas nga po yung kamay kung sino yon. Okay? Active ka na ngayon. Sabi mo ko sa iyong katabi, active ka na ngayon na dumalo sa church. Di po ba? Ako, nakaranas tayo. Dati hindi ako nag-church. Ikaw dati hindi ka rin nag-church. Pero ngayon, nag-church ka na. Okay? Amen? So, ito po yung atin pong tatanungin naman. Bakit ang dating hindi nagsisimba ay nagsisimba na? Ano yung dahilan? Okay? Ano kaya yung dahilan? Bakit yung ako dati, ikaw dati, na wala kang interest na magsimba, ngayon, nagulat na yung kapitbahay mo. Linggo-linggo ka na. Lagi ka nang nakabihis. Okay? Saan ka pupunta? Sa church. Siya daw, si ate. Di ba? Excited na. Okay? Amen? At, kapag lumalago, dati na hindi nag-church, ngayon nag-church na, talagang hindi na papayag na hindi siya makapag-church. Kahit ano man yung mga appointment, kahit ano man yung hindi pwede. Di ba? Pupunta ako sa church, hindi ako pwedeng hindi mag-church. Mayroon na siyang ganong paninindigan. Sino ba yun? Mayroon ba dito noon? Amen. Antayin niyo. Parang medyo mano yung pag-amen Okay? Mayroon ba dito noon? Amen. Basta para sa kanya, it's not a matter of life and death. Hindi. Basta't hindi emergency, basta't hindi matter ng kamatayan o buhay, dadalo ako sa church. Eto na. Amen? Bakit? Number 1 na reason, makikita po natin, gusto niyang lumago espiritual. Amen? Gusto niyang lumago espiritual. Nangihinayang siya, na hindi niya mapakinggan yung sasabihin ng Diyos sa kanya through preaching. Bakit? Gusto niyang lumago espiritual. Hello? Kaya nga di ba sabi ng Panginoon, anong mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong kayamanan ng sanlibutang ito. Material, kung ang kanyang kaluluwa ay mapahamak. Spiritual. Hello? Kaya nga, marami sa mga tao, binigyang importansya, inuna yung material sa mundong ito na pahamak spiritual. Amen? Marami namang mga tao, kagaya mo at kagaya ko, na hindi na binigyan ng importansya yung mga material na bagay, ang binigyan ay yung spiritual, kaya nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So yan po, gusto niya lumago spiritual. Number 1 reason kung bakit ang isang tao ay nagsisimba. Number 1, gusto niya lumago spiritual. Hindi yung gusto niyang kung ano-ano lang, magpapakyut lang sa church. Hindi, gusto niya lumago spiritual. Hindi yung pupunta sa church, pupunta ako, hindi ako po pwedeng hindi pumunta kasi ando doon yung crush ko. Hindi po pwedeng ganon.
Spiritual gusto niya, yung motibo niya gusto niya lumago spiritual. Hello? Amen. Okay, pangalawa, may nag-anyaya sa kanya. Number 2 yan. Number 2, may nag-anyaya sa kanya. Kaya dati, hindi ka nag-church, wala kang hilig, wala kang interest sa church, di mo pinapahalagang mag-church o magsimba, ngayon, nagkaroon ka ng ibang pananaw. Lagi ka nang nag-church. Bakit? Nagsimula ito dahil may nag-anyaya sa'yo. Amen? Ayan, si Ate Ann, inanyayahan niya yung magulang niya. Yung tatlo, inanyayahan niya. Si Ma'am Bibian, inanyayahan niya si ate, yung pinsan niya. Dalawa sila ni Kuya Serving. Di po ba? Lahat. Si Kuya Jonathan, inanyayahan niya si Kuya Henry. Di po ba? Yan, nag-church na sila. Okay, sabi mo kasi katabi, mag-anyaya ka na rin. Amen, di ba? Yung tayo, ibig sabihin, hindi ko na mabanggit lahat po, pero nag-aanyaya tayo. May mga naanyayahan kayo. Maaring wala na dito, pero yung naanyayahan nyo dati na nandito, sa iba na nag-church, okay lang din po yun. Hello? Amen? Praise God. Ayan, sila, si Ate Margie at si Ate Jassy, naanyayahan nila, mama nila. Di po ba? Hello? Kaya, iyon po yung pangalawang dahilan. Okay? Pangatlo, tignan po natin. Kinausap siya ng Panginoon na magsimba. Ito yung na-convict, Okay? Na-convict siya. Alam mo, nanaginip ako kagabi. Ano yun? Pumunta raw ako sa simbahan. Siguro ito na yung ni Lord sa akin. Di kasi ako pala simba eh. Di ba? So binigyan niya, kinausap siya ng Panginoon. Kaya siya nagsisimba na. Yung mga ganun po eh. Amen? Okay? Kasi gumagamit po ang Panginoon. Pangatlo, sinabihan siya ng kanyang asawa na magsimba. Okay? Sabi niya, ay, simba ka naman, puro ka namang trabaho, ganyan. Puro ka nalang inom, puro ka nalang sabong pumupunta, magsimba ka naman. Medyo tinablan yung lalaki, nagsimba. Ganyan pong eksena. Ano po? Sinabihan siya ng kanyang asawa. Vice versa. May nagsabi, may nag-encourage sa kanya. Okay? So, next, pagsubok sa buhay. Alam mo, dati hindi naman siya pala simba eh. Pero bakit kaya? Lagi nang nagsisimba. Alam mo kasi yan, may problema yan. Ang problema, sabi naman ng mga nag-uusap, mga marites, may cancer yata. May pagsubok eh. Yata nawalan ng trabaho. Di ba? May mga pagsubok sa buhay. Kung ano-ano pa man mga testing sa buhay. Di ba? Hello? Yun yung mga, di ba? Ang ganda nga eh. Dahil yung mga pagsubok sa buhay, dinala ka. Inilapit ka. Dinala ka sa gawain ng Panginoon. Dinala ka sa church. Di po ba? Ako rin din naman eh. Di ba? Kasi minsan pamamaraan po ng Diyos yun upang turuan tayong magpakumbaba. Upang makita natin na kailangan natin siya. Amen? Okay? Wala pong yan. Ganyan po ako noon. Di po ba ang testimony ko, alam nyo naman yan, yung mga iba, isa po yun sa confirmation eh. Kasi may nararamdaman ako itong left side ko na yan, na aksidente ako sa motor nung binata pa ako. Nagkaroon ng fracture yan. So, talagang may fracture yan. At hindi ko siya ng ilang taon hanggang kumikirot na ilang taon po yan na kumikirot at sumasakit. So sabi ko, Lord, kung talagang nasa barko po ako noon, yan yung mga assessment ko kay Lord kung talagang tinawag niya ako. So ito po yung isang hiningi kong sign. So nagpa-check up ako ulit sa UST kasi ang trabaho ko doon sa Isitan eh. So malapit doon. So in X-ray, akala ko talaga dahil sobrang kumikirot, sumasakit, halos araw-araw sumasakit. Pagkatapos noon, sabi ng doktor sa X-ray, at maliban po doon, nung in-X-ray, nung nailawan ng X-ray, biglang parang hindi ko maipaliwanag na biglang nung pagtama ng ilaw ng X-ray, biglang ang sakit nung naramdaman ko na parang may alambre na binunot. Na parang napaaray pa ako. Parang gano'n, nagtataka ako, gano'n ba yung X-ray? Pag nailawan, sumasakit? May sumakit? Oo, gano'n po yun.
E din yung pagkatapos, di hintay ko, nagpipray ako, Lord, sana wala pong tama. Kasi sabi ko, parang may tama talaga. Kasi nung in-X3 na ilawan, sumakit eh. And then nung ayan na, lumabas na yung tinawag ako ng doktor. Halika, sabi. Ipo, Dok. Wala naman eh. Yung sinasabi mo may tama yung buto mo, sabi niya, itong buto mo nakita ko mas matibay pa sa tubo, sabi niya. Tuwan-tuwa ako, salamat Panginoon, talagang tinawag mo na ako. Diba? So, maliban doon, may 3 po yun hindi ko nasasabihin yung iba. Okay, 2, okay. So, yun, na-confirm, tinawag talaga ako ni Lord. Sige Lord, suko na ako, sunod na ako sa'yo. Aral sa Bible School, naganap ng mga doon. Ganun na po yung nangyari. Okay. So, pinangahawakan ko po yun. Kasi miracle, himala po yun, di kayang gawin ng tao eh. Okay, nag-ask ka ng sign kay Lord, ang hiningi mong sign, himala, at hindi mo kayang gawin, di kayang gawin ng sino mang tao, binigay, edi automatic yun, tinatawag ka talaga ni Lord. Amen? Okay. So, pagsubok sa buhay, kaya yan. Di po ba? Pagsubok sa buhay, isang pagsubok sa buhay, pangkalusugan. Nagpalapit sa atin sa Panginoon. Amen? Hello? Yung sa pamilya, pagsubok sa pamilya. Pagsubok sa relasyon mag-asawa. Kasama lahat yan para mas lalot tayong mapalapit sa Diyos. Pang-anim, may kaugnayan sa pamilya, sa simbahan. So, then, pupunta ako sa church. Nag-church siya kasi, alam mo yung pastor doon, pinsan ni pinsan ni Mrs. Di ba parang ganun, may kaugnayan, no? Kaya, nandito. Iba't iba, yan po yung mga kino-consider po natin. Sumunod, para makilala o makakilala ng bagong kaibigan. Dati hindi na nag-church, pero ngayon nag-church na. Kasi nga, ang isang gusto niya, makakilala pa ng maraming kaibigan. Lalo na po sa panahon ngayon, sabi ko nga, masyado na tayong ng social media. Ang tao halos hindi na uso yung mag-usap. Kasi nga, busy lahat. Tignan mo, kahit saan ka magpuntang establishment, yung mga tao hindi na nagkukwentuhan. Kasi nga, nakaharap, kanya-kanya. Naiintindihan niyo ba? Kaya sa church, dapat hindi ganun. Sabi ko nga, di po ba, pagka dito ka, dapat lagi kang naka-smile. Lapitan mo, wag kang papayag na nakaupo ka. Hindi, puntahan mo na isang tao, magkwentuhan naman kayo, kumusta kapatid, kumusta? Kwentuhan. Ganun po, no? Okay. Next, magaling kasing mag-preach yung pastor, kaya nagsisimba na siya. Okay? Alam niyo po yung mga tinatawag na celebrity pastor. Ito yung mga may bodyguard, no? Ito yung kapag pumunta sa church, pagbubuksan mo pa talaga, takbo yung ganyan. And then minsan yan, magaling mag-preach, ang galing, no? Magaling siyang magpatawa. Di po ba? Di ba? Nakaka-entertain. Panghuli po ito halos nasa hulian. Pero ngayon, ang masaklap, ito yata yung una. Bakit maraming pumupunta sa church, yan yata yung una. Hindi yung lumago spiritual. Magaling mag-preach yung pastor. Next, maganda ang tugtugan. Galing, para kang stage show. Kaya maganda pumunta sa church. Kaya lagi ako kasi kapag gano'n, ang galing ng blending. Yung singer doon, pag kumanta, lahat inaantok. Kaya gusto ko doon. Kaya, dahil pag may problema ako sa sa pagtulog. Pero kapag pumupunta ako sa church, inaantok ako eh. Hello? Amen? Ano ba inaantok sa inyo dito? Yung pala, hindi pala yon. Pinapaypayan ka pala ng dyablo. 2 palang anghel, fallen angel, magkatabi. Pinapaypayan ka. Sige, matulog ka. Hello? Tignan mo yung katabi mo. Hindi yan. Hindi siya. Okay. Maganda yung tugtugan. No? Maganda yung tugtugan. Kaya, okay. Maganda ang programa nila sa mga bata. Ganda programa sa mga bata. Alam nyo, panghuli ito eh. Karamihan minsan na-observe ko, ang concern ng magulang, yung bata. Kaya sila pumupunta sa church, isa sa mga pinaka-concern nila, yung anak nila. Madala doon sa children church.
O kids church. Kids church. Diba? Okay rin naman yun. Napakaganda rin naman na maisaalang-alang yung kapakanan ng mga bata o mga anak. Pero alam niyo po, sa totoo lang, ito naman yung akin. Bilang magulang, dapat ikaw muna ang lumago. Minsan nga, mas binibigyan ng yung mga bata, lalong-lalo na sa DBBS, yung mga magulang gusto pumunta sa church yung mga anak, pero sila hindi. Para bang ang magulang iaasa niya sa church ang kanilang mga anak patungkol sa kanilang spiritual na buhay. Samantalang, duties and responsibilities nila. Naintindihan niyo po? Kaya ikaw at ako bilang magulang, dapat ikaw ang unang lumago kasi Lunes hanggang Sabado nakakasama mo yung anak mo. Sunday lang yung bata sa church. Kaya ikaw na magulang ang magtuturo spiritual sa iyong anak. Kadalasan, ang unang concern ng mga tao, pag pumunta sa church, yung kanilang anak. Hello? Pero, pag napunta ang bata sa isang pag lumaki, wala naman siyang kakilala. Hindi mo rin nakitang masyadong lumago. Bakit nga? Kasi nga, unang-una, ang magulang ang nagtuturo. Amen? Hello? So, dito po, makikita po natin, puntahan na po natin. Yan po yung nakita po natin na yung mga tao na hindi nag-church at nag-church na. Unang-una, nakita po natin yan, balikan natin, pinaka-most talaga. Andun tayo sa top 3. Una ay, gusto niya lumago spiritual. Pangalawa ay, may naganyaya sa kanya. Pangatlo, top 3. Pangatlo ay, kinausap siya ng Diyos. Di po ba? Ang lahat ng itong top 3 na to, unang-una, first, decision mo. Hindi naman pwedeng idesisyonan ka ng Diyos eh. Dapat magkaroon ka ng desisyon na makita mo mahalaga ang buhay espiritual at magdesisyon ka na dapat ikaw ay lumago espiritual. Amen? Pangatlo, gagamit ang Diyos ng mga tao. Lagi nating tatandaan, may kasabihan, no man is an island. Gagamit ang Diyos ng ibang tao. Amen? Ang Diyos din, huwag kang mag-alala sa taong yun, ginamit siya ng Diyos. Ang Diyos ang may programa nun sa taong yun. Kung bakit mo na-meet to, kung bakit ka inanyayahan, kung bakit mo siya nakilala, ang Diyos ang naglagay doon. Hello? Amen? Okay, and then yon, nagpapahayag ang Diyos. Pangatlo, nagre-reveal ang Diyos. Kinakausap ka ng Diyos. Kasi ang gusto niya tayo ay maligtas. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya hanggat maari talagang hindi ka tatantanan ng Panginoon. Sabi mo sa inyo, hindi ka talaga tatantanan ng Panginoon hanggat di ka naliligtas. Ganon din ang diablo. Hindi ka rin niya tatantanan hanggat hindi ka niya nahihila pabalik sa kanya. Hindi, dati tropa tayo eh. Parang ganon. Di kita tatantanan. Magkatropa tayo dati. Iniwan mo naman ako, sabi ng diablo. Kaya lagi kang hahadlangan. Lagi kang ihilain pabalik sa kanya. Amen? So, huwag po tayong pumayag at kailangan lumalim po tayo. Ito yung English translation, balikan po natin. Husband, sabi po dito ni Paul sa Ephesians 5:25, no? Medyo nagkaroon po ng yung galaw yung po natin. Husband, love your wives. Yan, nakabilog po yan, wives. Just as Christ loved the church. Sabi natin kanina, join where the love of Jesus felt. So, kita po natin dito, saan ka dapat mag-join? Sa church. Bakit? Si Kristo, love niya yung church. Hello? Doon ka mag-join, doon sa mararamdaman mo ang pag-ibig ng Panginoon. Hello? Ang hilig mong sumama sa mga grupo-grupo. Okay? Ano bang napala mo? Ano bang napala natin? Minsan meron, minsan wala. Minsan napahamak tayo. Pero ito sure po ito, na kapag nag-join ka sa church ng Panginoon, you will feel the love of God. Mararamdaman mo, mapupuspos ka ng pag-ibig ng Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Bible, Christ loved the church. Amen? Christ loved the church and gave Himself up for her. Okay, tignan niyo po, kaya nga po makita po natin dito, her. Okay, kasi ang church ay bride. Si Lord Jesus, groom, and tayo na church, bride. Kaya ang ginamit po dito, her, babae. Ang kanyang gender, babae, ang church. Kasi nga, it's bride of Christ. Amen?
So, ano mo? To make her holy, cleansing her by washing with water through the Word. Ito po yung sa Tagalog kanina, nakita po natin. And then, ano po nung unang nakita po natin? First point po natin, Christ loved the church. Christ loved the church. Di ba, nabanggit ko po nung Sunday, wala po tayong mabasa sa Bible na utos na sabi doon, halimbawa, ano lang mag-ano natin, Roma chapter 5 verse 15, back to church. Walang ganon. Walang verses na ganon. Na inuutusan niya, you go back to church. Wala. Di po ba? Pero ang mababasa po natin, Christ loved the church. Kailangan mong pumunta sa church. Di ba? Kailangan mo. Sabi mo yung katabi, kailangan mong pumunta sa church. In fact, ikaw ang church. Hindi, sabi mo ulit. In fact, ikaw ang church. Kailangan mong pumunta sa gathering ng mga church people. Amen? Hallelujah. So, yan, Christ loved the church. Malinaw po yan. Dahil mahal ng Panginoong Yesus ang church, dito ko mararamdaman ng tao ang pag-ibig ni Kristo. Tanong lang po, magkaalaman tayo. Kapag kayo ba ay dumadalo sa pagganitong pagtitipon ng church ng Panginoon, nararamdaman nyo ba yung pag-ibig ng Diyos? Amen. Ayan. Kasi sinabi yan ni Lord Christ loved the church. Kaya nga umiiyak tayo, lumuluhod tayo. Sa Panginoon, kapag tayo sumasamba, sobrang galak. No? May nangyayaring kakaiba. No? Nararamdaman po natin yung pag-ibig ng Panginoon. Okay? So, kita po natin, tignan po natin yan. No? Ang sabi dyan, John 3:16, basa, 1, 2, 3. Okay, pasensya na ulit. Gumalaw po, gumalaw talaga. Hindi naman dun sa laptop ko, siguro John 3:16, for God so loved the world. No? Yan po yung sabi diyan. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Kita niyo po, And then next, Ephesians 5:25. Husband, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Okay. Hindi natin ito pag-aawayin, no? Hindi natin ito pagkokontrahin o pagsasabungin kumbaga sa manok, no? Huwag po natin itong titignan lang po natin yung principle. Kasi mayroon pong sinabi po ang Panginoon Jesus, John 3:16. God so loved the world. Ang sabi naman ni Apostol Pablo sa Ephesians, Christ loved the church. So God so loved the world. Christ loved the church. Tanong, mayroon ba tayong nakikitang pagkakaiba? Okay. Mayroon po ba? Sa word na lang, sa word muna. Ano ba pagkakaiba? God so loved the world. Christ loved the church. Ano pagkakaiba? Ano yung word? Sa word pa lang, sa salita, anong nagkaiba dyan? Word at saka church. Okay? Mayroon bang pagkakaiba sa pag-ibig? Parehas na mahal Parehas na mahal. Actually po, past tense din ang ginamit ng English translation sa John 3:16. May D sa dulo. Past tense yun. Okay? Dito, past tense din. ED din sa dulo. Amen? Pero ang nakita nating pagkakaiba, yung world at saka yung church. Okay? Siyempre, hindi pwedeng parehas yan. Hindi pwedeng parehas. Amen? So, tignan po natin, no? Tignan po natin. Kasi yun po yung topic natin, point number 1, Christ loved the church. Kaya kailangan ko pumunta kasi doon ko mararamdaman yung pag-ibig ni Kristo. Amen? Kaya hindi ko pwedeng pabayaan. So, nakita po natin, ang pagkakaiba
no? Una, John 3:16, pag-ibig na iyong nalaman. Meron po ba kayong sinabihan ng mga tao, sabi o tao, alam mo kapatid, nag-share ka ng Word of God, mahal na mahal ka ng Panginoon. Oo, alam ko. Ay, di ba? Oo, alam niya eh. Tama? Oo, di po ba? Mahal na mahal ka ng Panginoon, kapatid. Oo, alam ko. Ikaw ba, alam mo? O, minsan naano ka pa tuloy. Kasi alam nila. Yun po yung John 3:16, yun yung pag-ibig na nalaman ng tao, alam ng tao. May kausap. Amen. Pero, ito yung sangkatauhan, yung mga tao, no, sa mundo. Pero, ang Ephesians 5:25, ano ito? Ito yung pag-ibig na iyong naranasan. Magkaiba. Magkaiba. Amen? Oh. Kaya, minsan sabi ng mga tao, alam ko mahal ako ng Panginoon. Alam niya. Pero sabi naman ng church, ikaw, ako, alam ko, mahal ako ng Panginoon. At yan ay hindi ko lang alam, yan ay naranasan ko. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Kaya makita po natin yan eh. Kita po natin. Kaya nga sabi ko kay Mrs., sabi ko kay Sister Man, alam mo man, natutuwa ako sa mga revelation ni Lord. No? Natutuwa ako kasi, yun nga, back to church, no? At ang ating tinatalakay ay, makiisa ka, mag-join ka sa kung saan doon mo madarama ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga, kung ganyan ang ating titignan, para bang ganito eh, para bang, ang isa pala, tignan niyo po, ang isa palang naaapektuhan kapag hindi po natin sineryoso ang pagdalo sa gawain ng Panginoon, ay yung pag-ibig natin o relasyon natin sa Diyos. Hello? Hindi ibig kong sabihin mahihiwalay ka, pero apektado. Love eh. Christ loved the church. Amen? Kung liban ka ng liban, hindi ka seryoso sa pagpunta mo, pagdalo mo sa gawain ng Panginoon. Ano yung affected? Yung relasyon mo sa Lord. Yung love. May kausap. Kaya mga kapatid, ako po, hindi ko po ugaling yung tipong parang nagpapatama, hindi. Ini-encourage, di po ba? Ang ganda nga malaman mo, oo nga pala, di po ba? Amen? Oo nga pala, marirealize mo. May nagsabi sa'yo kasi mahal ka, may nagtuwid sa'yo, may nagpaalala sa'yo. At besides, yung mga sinasabi ko, hindi naman talaga galing lang sa aking sariling kaalaman eh. Revelation ito ng salita ng Diyos eh, ng Panginoon eh. Amen? At lagi ko pong sinasabi sa inyo na ako rin, una, ang nabibless kapag may mga kapahayagan ng Diyos. Kahit si Kuya Jonathan, di po ba? Ako'y nabless na mga nung Webes, no? Yung the Lord, although naituro ko na yung Psalms 23, pero magkaiba po kami ng revelation kay Lord. Amen? Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Kita po natin. Parehas na love eh. Parehas na love. Hindi natin pwedeng parehas yung love, magkaiba nga lang yung word at church. Pero pag-ibig isa yon. Kaya nga lang, doon nagkakatalo sa nalaman, John 3:16, nalaman ng tao, alam ng tao, pero hindi naranasan. Sa Ephesians, sinasabi ni Paul, Christ loved the church, nalaman at naranasan. Amen? Kaya sabi mo sa iyong katabi, kailangan mo talagang manatili sa church ng Panginoon. Magpatuloy. Seryosohin. Amen. Bakit? Doon mo laging nararanasan. So, ganito po. Kung ang isang, kapag tayo po ay nagpabayad, di natin sineryoso, ang pagdalo sa gawain ng Panginoon, affected yung love, no? Affected yung love, yung relationship natin sa Panginoon. Kung seryoso ka naman na laging dumadalo sa gawain ng Panginoon, ano nangyayari sa iyo? Nag-grow yung pag-ibig mo sa Diyos. Palakpakan mo ang Panginoon kung amen yan. Lumalago ka. Tandaan po natin, number one reason kung bakit ang tao nag-church ay gusto niya lumago, spiritual.
Amen? Gusto niya lumago spiritual. Okay, tignan po natin to. So, isa-isayin natin, yung paghambingin lang natin, hindi natin pinagsasalpok yan. Kasi, reality, truth po yung dalawa eh. Truth yung, for God so loved the world. Si Lord Jesus nagsabi niyan eh. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa katauhan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi ni Lord eh. Oh. So, eto po, for God so loved the world. God so loved the world. Sabi dito, no, sa church, Christ loved the church. Sa John 3:16, sa word, no, God so loved the world. No, tuloy po natin. Number 2, itong nasa word na sinabihan na for God so loved the world, ito yung undecided to receive. Hindi pa sila nakapagdesisyong tanggapin. Bakit? Ang sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. O, kung ikaw halimbawa ang word, hindi ka ready, hindi mo pa natanggap, hindi ka pa nag-decide na tanggapin yung binigay. That's the word. Pero sa church, decided na sila na tumanggap. Natanggap na nila ang Panginoong Jesus na binigay ng Ama. Kaya yung pag-ibig ng Panginoon, nararamdaman, nilalakaran na nila. Hello? O, kita niyo po ngayon, no? Okay. Sino ngayon nagkakaroon pa ng idea? No? Lagi talaga akong dapat seryosohin. Hindi naman yung tipong pero kailangan, importansya. Isa sa priority ko sa buhay, dumalo sa gawain ng Panginoon. Lalo na kapag Sunday. Amen. Okay. Number 3. Tingnan po natin. God's enemy. God's body. Christ's body. Yung word na hindi pa tumanggap kay Kristo, kaaway ng Diyos yan. Ba't? Parang ang gulo, pastor. Ang gulo mo. Bakit? God so loved the world. Tapos, number 3, pag di tinanggap si Lord Jesus, God's enemy. Amen? Tanungin niyo si Lord. Bakit sinabi ni Lord na love your enemy? Bakit utos ni Lord sa atin, love your enemy? Amen? Oh. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay itong word, pag di mo tinanggap, may tuturing kang kaaway ng Diyos. O mahal ka niya. Bakit? Pag sinabi bang kaaway ka ng Diyos bilang tao, ay hindi ka na niya mahal? Hindi. Ano ba nature ni Lord? Maliban dun sa holy. God is? Oh. Di ba? Kahit enemy ka niya, dahil hindi mo tinanggap si Jesus, love ka pa rin niya. Kasi God is? Oh. Di po ba? Hanggat ikaw at ang isang tao ay nabubuhay, kahit di mo tinanggap ang Panginoon, mahal ka ni Lord. Pero, yung sinabing enemy, ganito lang naman kasimple. Kayo po ba kapag may kaaway kayo, nag-uusap kayo? Oo. Mayroon bang fellowship na nangyayari? Oo. Aayain mo ba mag-coffee kayo? Hindi. So, ibig sabihin, yung relationship, wala. Hello? Pero si Lord, di mo maialis sa Kanya, mahal pa rin niya ang taong makasalanan. Dahil siya Diyos ng pag-ibig. Nature niyang magmahal eh. Kaya nga lang, hindi po pwedeng sabihin dahil ang Diyos mapagmahal, hindi na siya nagagalit. Okay? Sa totoo lang, kaya nga siya Diyos ng pag-ibig kasi nagagalit siya. Amen? Okay. So, dito naman sa church, Christ's body. Oh. God's enemy, sa church naman, katawan ko yan. Di ba? Katawan ni Kristo. Sino yung ulo? Siya yung head, si Christ. Oo. Amen? Kita po natin? Okay. Pinaghahambing po natin kasi para makita po natin eh. Okay. So, next. Kaya, ikaw, okay, bigyan po natin ng ano. Kaya ikaw, katawan ni Kristo. Kaya pala, nakafix ka, naka-mindset ka, na dumalo sa gawain ng Panginoon, sa pagtitipon ng church, ng mga tao na niligtas ng Panginoon. Okay? Kasi, katawan ka ni Kristo.
katawan ako ng Panginoong Jesus. Amen? Amen po, balikan po natin. Okay. Ganito po. Sino pong naniniwala na dati nandoon tayo sa world? Kaya nga ito po yung purpose ni God eh. Galing ka doon, gusto kanyang dalhin dito. Nakuha niyo po? Kaya nga ang church, ibig sabihin ng ecclesia o church sa English, ay called out ones. No? Ikaw at ako, galing sa mundo, galing sa kadiliman, tinawag ka para ilagay sa gawain o sa church ng Panginoon. Called out ones. Isang taong tinawag mula sa kadiliman. Dinala, sabi ni Peter, Apostle Peter, dinala sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Okay, amen. Kaya ito po, sabi po dito, Roma, okay, sa Roma chapter 8, no, verse 7, sabi diyan, kaya nga kapag itinuon ng tao ang kanyang pag-iisip, sa mga hilig ng laman, makamundo no? Siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito, no? Ipakiano na nga, hindi kaya ko ya. Sadyang hindi niya ito kulang, naputol. Sadyang hindi niya ito parang magagawa, ganyan. Sadyang hindi niya ito magagawa. Okay, so kita po natin dyan mga kapatid, no? So kaaway ng Diyos. Okay, next. Sige po, ano na lang po natin, yun po yun. Okay, so yung world, sinners. Yung church, holy. Di ba binasa po natin? Sabi ni Lord Jesus sa Ephesians, sa kanyang salita, He gave His life to the church. Ano? Ang church ay holy and blameless. Ang church ay walang dungis, walang kapintasan, walang kulubot. Hello? Amen? Ito natin. Yan po yung sabi ni Kuya Paski kanina. Gusto mong, sabi ni Lord sa kanya, sa kanyang prayers sa Lord, sa prayer mountain, ay righteousness, faithfulness. Tama? So, yung righteousness galing kay Lord. At ibig sabihin ni Kuya Paski, dapat nilalakaran mo. Okay? Pinapamuhay. Opo. Pero yung righteousness, yung holiness galing kay Lord. Amen? Ito ba natin yung pagkakaiba? Okay. So, yan po ang church, holy. Holy. Banal. Kaya nga sineparate ka na sa makamundo. Kaya nga nandoon tayo sa lugar ng kasalanan. Pero nilipat tayo sa kabanalan. Bakit? Nilinis tayo ni Kristo ng Holy Spirit, ng salita ng Diyos. Binigay niya ang kanyang buhay sa atin. Amen? So next, ang pagkakaiba. World, conform to this world. Di ba? Romans chapter 12, verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo, sistema, uso sa mundong ito. Amen? Do not be conformed to the pattern of this world. Ito yun. Kaya yung hindi pa tumanggap sa John 3:16, nagiging makamundo ang buhay nila. Amen? Okay? Pero ito, conform to Christ. Yung church, makikita mo, no? Ang ginagaya niyan, ang Panginoong Jesus. Ang church, umaayon ang kanilang buhay sa Panginoong Jesus. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Ayan, Kawangis ba ni Kristo yan? Kasi yan ang church Amen? Kaya sa pag-uugali sa karakter, di ba? Dating sinungaling, hindi na sinungaling. Dating magnanakaw, sabi ni Paul, hindi na magnanakaw. Yung dating tamad, hindi na tamad, masipag na. Yung dating nagmumura, hindi na nagmumura. Blessing na. Di po ba? Kasi ganun po ang Panginoon. Yung kanyang buhay, ang buhay ng church ay nakakonform sa kung sino si Kristo. Doon naman sa kabila yung word, hindi. Dahil di pa nila tinanggap ang Panginoon, makamundo ang buhay. Sige,
Kung saan-saan lang, gawa dito, gawa dyan, walang spiritual na concern sa kanilang buhay. Po natin, mga kapatid. Okay? So, yan po, no? Kanina, sabi natin, Christ loved the church. Pangalawa, love is the nature of the church. Isipin mo ba naman, sabi ni Lord ng Panginoon, mahal ko ang church. Oh. So, anong ine-expect mong nature ng church? Gulo? Galit? Away? Inggitan? Sabihin ni Lord, yan ba binigay ko sa iyo? Hindi love, ang binigay ko sa church, love yung buhay ko. O, kaya kung love ang kanyang inalay o ibinigay, ano ang church? Ano yung nature ng church? Amen. Sabi mo kasing katabi, mahal kita talaga. Amen. Amen. Sasabihin nyo naman ng may feelings. Parang napipilitan ka lang. Sinabi ko lang to kasi wala akong magawa. Sinabi ni pastor eh. Ang hirap naman. Alam nyo, napalaya na po tayo dyan sa mga plastikan na ganyan. O sige, sabi ng pare. Okay, sige, pahayag po natin ng kapayapaan sa isa't isa. O, di ba? Alala nyo? Di po ba? Hello? Hindi ko naman napakaganda naman yon sabihin na peace be with you. Kaya nga lang, wala ka talagang peace pag wala si Kristo eh. Pag nasa mundo ka, wala kang peace talaga eh. Pero pag naintindihan mo, nandun ka na sa church ng Panginoon na tinatag niya, talagang may love, may peace na yan, may joy na yan. Fruit of the Holy Spirit, yun na yung talagang abundance sa church. Alam mo po ba na ang tunay mo talagang yaman ay yung fruit of the Holy Spirit? Okay? Sabi mo kasi sa katabi mo, alam mo po ba? Alam mo ba talaga? Oh. Yun ang tunay na yaman mo. Yung fruit of the Holy Spirit, 9 fruits of the Holy Spirit. Amen? Sa Galatians chapter 5, verse 21-22, ang bunga ng banal na Espiritu Santo, the fruit of the Holy Spirit is love, peace, joy, gentleness. Di po ba? Sabi ni Pastor, sabi ni Pastor Manrictan, ang galing din ng revelation, walang excellent dyan. Walang word na excellent. Di ba? Naalala nyo? Pero ang pinaka-excellent, yung love. Sabi ni Paul, I will show you the most excellent way in life, and that is love. Oh. Kaya sabi natin, the nature of the church is love. Oh. Kaya nga, pag lagi kang pumupunta sa church, ang dami niyang inaalis sa'yo na hindi magaganda. Hallelujah. Kasi nga, ang nature ng church, pag-ibig. Okay? Tingnan mo yung katabi mo kung marami nang inalis si Lord dyan sa buhay niya na pangit. Marami na, pastor, pero ang iniintay ko lang talagang alisin ni Lord sa akin yung mukha ko kasi ang pangit. Joke lang. Joke lang. Okay? So love, the nature. Love is the nature of the church. Saan natin nakuha? Christ loved the church eh. Kaya yan ang nature. Kaya walang inggitan, walang kompetisyon dito. Amen? Walang siraan. Walang siraan. Magpakumbaba, magunawaan. Kasi yan ang mga ng pag-ibig. Kasi hindi tayo perpekto. Pero sa tulong ng pag-ibig ng Diyos, amen, natatanggap natin yung isa't isa. Yung kahinaan ng isa't isa, tanggap pa rin natin. Unawa natin. Naintindihan po natin, mga kapatid. Okay? Ang ganda po kung titignan niyo po. Di ba, malapit na tayo. Sabi po dito, husband loves your wives as Christ loved the church. No? Sabi po niya, to make her holy. To make her holy. So, yun yung nature po ng Panginoon. Kita po natin. Ang atlo, Jesus is the life of the church. Kung naghahanap ka talaga ng buhay na maganda, amen.
Okay? Hinahanap mo ba talaga mabuting buhay, mapapabuti ang buhay mo, kinabukasan mo talaga, di po ba? Yan ba hinahanap mo? Yan ba talaga gusto mo? Oh. Saan mo yan matatagpuan? Sa gawain, sa church ng Panginoon. Amen. Pastor, ano ba ibig sabihin buhay na maganda? Yung yayaman ako, sisikat ako? Hindi. Hindi. Hindi po yun. Kundi yung buhay na maganda sa harapan ng Panginoon, yung abundant life, ano po ito yung mayroon kang kapayapaan kahit may pagsubok. Amen. Yan po yan. Kaya Jesus is the life of the church. Bakit? Anong sabi po ulit? Bakit siya ang life? No. He gave Himself up for her. The church, yung her. Ano binigay niya? Buhay niya. Imagine niyo po, ang church, ito. Ano yung buhay na nananalaytay sa'yo? Buhay ni Kristo. Hindi pwedeng magsinungaling ang salita ng Diyos. And Jesus gave Himself up for her. Amen. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. And sabi niya, I have no longer live, but Christ lives in me. Di po ba? Amen? Kaya ang mission ng church ngayon ay ini-equip tayo na yung buhay mo't buhay ko bilang church ng Panginoon ay patuloy na progressive. Progressive, lumalago hanggang sa maging katulad ni Kristo. Kaya yung buhay mo at buhay ko ngayon, hindi na ikaw. Kaya nga hindi na tayo masyadong apektado sa problema kasi hindi naman na ito sa atin. Pero kung ikaw pa rin apektado ka, masyado kang affected kung ikaw pa rin ang namumuhay sa sarili mo. Pero kung si Kristo ang nabubuhay sa iyo, kahit na may pagsubok, alam mo, Lord, tutulungan mo ako Pagtatagumpayin mo ako Sasamahan mo ako. Amen. Mga kapatid, ganyan po kadakila ang ikaw at ako'y mapabilang sa church ng Panginoon. Kaya tulad po ng sinasabi ko, kung balikan natin yung yung previous ng Sunday, it's God's way to build you. Number 1 point natin. It's God's way to protect you. The church, yung church ng Panginoon, tayo, sabi doon, even the gates of hell shall not prevail against it. Maging yung pintuan ng impyerno, hindi niya kaya tayong wasakin. Kaya kung titignan mo kung lugar ang pinag-uusapan, wala pong pinaka-safe na place. O kung samahan ang pinag-uusapan, walang ibang pinaka-safe na samahan, kundi yung mag-join ka sa church ng Panginoon. Safe ka dyan. Very safe. Ano yun? Hindi, lahat naman tayo mamamatay. Hindi naman yung safe na talagang sa physical, darating tayo doon sa kung ano yung tinakda ng Diyos sa atin. Kaya nga may mga nababalitaan tayo, mga tao na yung kainat na ng kanilang buhay, namatay sila physical, na aksidente, kung ano-ano. Pero lahat. Yung mga alagad nga ng Panginoon, kung ano-anong nangyari sa kanila, pinagpapako, pabaliktad, putol ulo. Di ba? So, physical yun. Yun yung talagang tinakda ng Panginoon. Pero lagi niyo pong tatandaan, sa harapan ng tao, sa mga ganong pangyayari sa mga alagad ng Panginoon, maaring kahihiyan, maaring kaawa-awa. Pero para sa Panginoon, sasabihin niya, it's for my glory. Na ganyan ang kanilang klase ng kamatayan. Amen? It's the glory of God. Kaya nga, sabi ng Romans chapter 14, verse 7 and 8, kapag ikaw ay nasa church ng Panginoon, si Kristo nasa iyo, kung mamamatay ka para kay
Kung mabubuhay ka para kay? Oh. Wala kang tulak kabigin. Amen? Pero kapag wala ka kay Kristo, mamamatay kang mag-isa. Pastor, paano mo nasabi yun? Mamamatay kang mag-isa, pupunta ka sa impyerno, hindi ka sasamahan ng Panginoon. Amen? Hello? Amen. Hindi ka ihahatid ni Lord doon. Pero kapag ka ang isang tumanggap kay Kristo na tao, pag mamamatay yun, hindi siya mamamatay mag-isa. Bakit? Anong sabi ni Lord? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me, except through me. So doon pa lang, pinapahiwatig, kung ikaw, tinanggap mo si Kristo, mamamatay ka, eh, hindi ka nga makakapasok sa kaharian ng Diyos, di mo kasama si Lord eh. Naintindihan niyo po? Kaya nga, no one comes to the Father. Sabi ni Lord. O, ibig sabihin, kung tinanggap mo siya, sasamahan ka niya. Papunta sa Ama. Kasi kung hindi siya kasama, hindi ka tatanggapin. Mga kapatid, huwag niyong sayangin ang inyong buhay. Mag-isip-isip ka. Lahat ng accomplishment mo dito sa mundo ng mga material na bagay, pabigat sa iyo yan. Nagiging mitya pa ng distraction mo sa buhay. Ang puntos ko, unahin mo si Kristo. Unahin natin ang Panginoon. Ang lagi kong pakiusap at pamanhik lagi sa inyo, mahalin nyo ng lubos ang Panginoon. You need to love Jesus so much. We need to love Jesus so much. Seryosohin mo ang iyong pagmamahal sa Panginoon. Kasi seryoso si Lord eh. Amen? Praise God. Hallelujah. Ito po natin, back to church. Because Christ loved the church. Bumalik ka. Mag-anyaya tayo. Sa mga tao na tuliro, mga tao na malalaking problema, imbitahin sa church. Kasi sa church, may pag-ibig si Kristo. Oh. Kaya nga magiging ano ka kapatid, ikaw at ako magiging instrumento ka eh. Para yung tao mapalaya dun sa kanyang kahirapan o mahirap na kalagayan. Para yung mahal mo sa buhay, mapalaya siya. Amen? Di po ba? Maghihirap ang iyong kalooban pagka nalaman mo, o makita mo na naghihirap ang iyong pamilya, ang iyong kakilala, ang iyong mga mahal sa buhay. Kaya maaring sa ngayon, medyo nami-misinterpret ka. Kasi hindi pa nila alam. Pero after that, sila ay naanyayahan mo, and then praise God, pinagpipre mo, and then dumalo. Mga ilang, sabihin natin ilang buwan, baka yakapin ka ng sobra-sobra. Dahil sa ilang buwan na pananatili nila, napapakinggan nila yung salita ng Diyos, nalaman nila kung gaano kahalaga ang pagpunta sa gawain ng Panginoon, yayakapin ka talaga eh. Pasasalamatan ka talaga ng todo-todo. Kasi inanyayahan mo sila. Kasi hindi ka gumib up sa kanila. Kasi lagi mo silang pinagpipray. Amen? Di po ba ang challenge ko po sa inyo nung nakaraan? Kung hindi mo bibigyan ng bigat o importansya ang salita ng Diyos, hindi mo makukuha yung benepisyo na nakalaan sa iyo. Kasi take for granted lang, ang babaw lang ng pagtingin mo eh. Amen? Pero kapag vinalyo mo ng husto ito, God is faithful, kung ano nakasulat dyan, bibigay niya sa iyo. Amen? Amen? Kaya nga, seryosohin mo, pahalagaan natin ang gawain ng ang salita ng Diyos, ang gawain ng Panginoon ng church, no? Amen? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. So, pwede ba tayong magbulay, at awitin po natin tong chorus na to. Ato kanina talagang sobrang iba yung naramdaman ko habang inaawit po kanina to. Sige. Kaya hindi ko mapigilang lumuhod at mag-iyak ng mag-iyak, tulo ng tulo ang aking luha. Dahil
lagi kong sinasabi na, Lord, sino po ako para kahabagan mo, para pagparanasan mo ng ganito? Sino ako para mahalin mo ng ganito? Hallelujah, Jesus. Pwede ba nating awitin ito ng tao sa ating puso at talagang i-commit natin yung ating sarili? Gawin mo itong panalangin. Sige, bigkasin mo ito, awitin mo to, damhin mo to. Yes, ganyan ka sa amin, Panginoon.
buhay namin sa mga sitwasyon at circumstances na parang kawawang-kawawa kami, parang wala kang ginagawa. Pero when we go back to the cross where you are nailed, what an abundance and great blessing we have. Come on, kapatid, worship the Lord. Feel the love of Jesus. Hayaan mo sa oras na ito na si Lord, yung kanyang salita, maranasan mo. Sabi niya, Christ loved the church. Hayaan mo sa oras na ito na ikaw ang church at maranasan mo yung pag-ibig ng Panginoong Hesus. Kapatid, hindi ka makasanlibutan, hindi ka kabilang sa sanlibutan na nakaalam lang na mahal sila ng Diyos. Ikaw ay church ng Panginoon na nakaalam at nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. At maging ngayon sa oras na ito, mas matindi pa ang pag-ibig ni Kristo na mararanasan mo. Come on, lift up your voice. Hallelujah! Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. Yes, Lord, wala nang iba. Come on, hallelujah, sing it. Say it to the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, huwag mong alalahanin ang anumang nangyayari, problema at pagsubok. Hallelujah. Itaas mo ang kamay mo sa Panginoon habang sinasabi mo, tinaaway ito aking Jesus. Yes. Ang buhay ko'y habang buhay ka, pag-ibig bawat araw na darating ko. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, sa presensya mo. Salamat, Panginoon. Minsan pa sabihin natin sa Panginoon, hallelujah, napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Buhay ka, pusong tapat sa piling kain. Dakilang Diyos na aming Ama, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa dakilang bagay na ginawa mo sa iyong mga anak. Na Daddy Panginoon, di namin kayang ipaliwanag o sabihin kung anong klaseng buhay ang meron kami. Punong-puno ng mga galit at buot. Punong-puno ng mga pagsisinungaling at pagmamataas. Punong-puno ng pagsuway. Pero salamat. Sinugo mo at binigay mo ang iyong anak. Nang hangarin mo, hindi lang naming malamang mahal ka, kundi maranasan ang pagmamahal mo sa amin. At
nararanasan, nadadama ang pag-ibig mo. Hayaan mo na sa oras na ito, Panginoon, ay ang puso ng bawat isa ay wag nang lumayo sa iyo. Wag nang mag-alinlangan, wag nang matakot. Wag nang tamarin pagdating sa iyong gawain. Pagkas tulungan mo kami na maibahagi ang talento, ang kaloob na binigay mo sa amin upang mas lalo pang maraming tao ang maabot at mailagay sa iyong iglesia. Lord, sa oras na ito, alam ko, kahit di po namin mabanggit ang kahilingan, ang kalagayan ng bawat isa, sapat na ang pag-ibig mo na magpagaling. Sapat na ang pag-ibig mo na aming naranasan na magpalakas, na alisin ang mga takot, pangamba, na alisin, Panginoon, ang mga hindi ka nais-nais sa aming buhay. Kaya Lord, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa minsan pa, Panginoon, na pinaranas niyo po sa amin. Ano mang kalagayan at sitwasyon, maging yung mga kapatid po naming nanonood sa online, maging yung mga mahal naming kapatid na nandito, sa pangalan na Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, na patuloy na gumagawa ng mga himala at kababalaghan, aming pinagkakatiwala sa inyo ang aming buhay, na ang salita mo ay nagkakayag ng katotohanan. Kami inyong patuloy na pagpapalain, iingatan, palalakasin, pagagalingin, gagamitin, Panginoon, para sa inyong kapurihan. At Lord, umaasa kami lagi at nagtitiwala na sa inyo, O Diyos, ang aming buhay ay mas lalong aayos, gaganda, at mas lalo, Panginoon, na magkakaroon ng pag-asa at pananagumpay. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ikaw po ang mahayag, ikaw po ang maparangalan, ikaw po ang mapapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah.